Natuloy ang atake ni Kambasken. Gayunpaman, tumayo si Kambasken sa harap ni May at gumamit ng pek na nagpawalang bisa sa atake. Gumamit muli ng fire spin si Kambasken para ipunin ang mga apoy at gawin itong isang malaking bolang apoy. Humanga ang mga hurado kahit na hindi iyon ang intensyong gawin ni May. Natutuwa sina Ash, Brock, Max, at Kelly na nabaligtad ni May ang sitwasyon. Inihagis ni Kambasken ang bolang apoy at pinatamaan ito ng sky uppercut, kaya kumalat ang apoy sa hangin bilang maliliit na kislap. Nakakuha si May ng kabuoang puntos na 23.6 habang tinanong naman ni Vivian si Jake Conteste kung bakit binigyan niya si May ng 7.1, ang pinakamababang marka sa lahat ng mga hurado. Sinabi niya na bagaman nagawa nilang baligtarin ang sitwasyon, itinuturing pa rin niyang may kawalan ng konsentrasyon at teamwork dahil hinayaan nilang muntik nang mawala ng kontrol ang attacking fire spin. Nalungkot si Kambasken, ngunit sinabi ni May kay Kambasken na alam niyang sinusubukan lang nitong magbigay ng magandang performance. Iniisip ni na Brock at Max na mahihirapan si May na makarating sa ikalawang round. Sinabi ni Kelly kay May na humanga siya sa ginawa nito sa dulo ng performance, kaya ipinaliwanag ni May na nagpapasalamat siya kay Kambasken na tumalon upang protektahan siya, kaya naisip niyang gamitin ang mga apoy para makabawi sila sa kanilang performance. Na-inspire si Kelly na gumawa ng isang palabas na hindi pa nakita ng sino man kasama ang kanyang grumpig. Gayunpaman, inisip ni Jessie na madali na siyang mananalo dahil mababa ang nakuhang puntos ni May. Sinubukan ni Swallow na gamitin ang aerial ace, ngunit nabigo ito. Sinabi ni Ash kay Swallow na kailangan nitong kumalma para makapag-concentrate, at inamin na iyon ang sinasabi ng lahat sa kanya kapag siya ay nagagalit. Tumawa si Pikachu, ngunit pabulong na tinawag ni Ash ang pangalan nito upang patahimikin ito. Ang susunod na kalahok ay si Kelly, kasama ang kanyang Grumpig. Ipinadala si Grumpig, na tumalbog gamit ang kanyang buntot. Nagbato si Kelly ng mga Pokeblock, kaya gumamit si Grumpig ng Psychic upang palutangin ang mga ito. Ginamit ng Grumpig ang Psychic upang bumuo ng isang bilog ng mga Pokeblock at nag-juggle gamit ang mga ito. Pumalakpak si Kelly at hinikayat ang lahat na pumalakpak din, kabilang ang mga hurado, upang mapabuti ang pagtatanghal ng Grumpig. Pagkatapos ay tumalo ng Grumpig upang kainin ang mga Pokeblock. Nakakuha si Kelly ng puntos na 27.7. Naniniwala si Brock na ang pagpapakita ng isang magandang palabas ay kasing halaga ng kasanayan at teknik, habang umaasa naman si Max na mauunawaan iyon ni May para sa susunod na round. Namangha si May sa pagtatanghal ni Kelly at naghangad na makarating sa ikalawang round. Muling sinubukan ni Swallow na gamitin ang aerial ace at nagawa na nitong makalipad ng sobrang baba, ngunit habang nagdiriwang ito sa tagumpay ay bumangga ito sa isang puno. Ganoon pa man, ipinagmamalaki pa rin ni Ash si Swallow sa pagpasa sa unang bahagi at ipinaalala kay Swallow na kailangan nila itong ulitin hanggang sa magawa na nila ito ng tama. Ang susunod na kalahok ay si Josephina, aka Jessie, na nagpadala kay Chimeco. Gumamit ang Chimeco ng Heal Bell na naglabas ng isang nakakakalmang tunog upang maalis ang stress ng lahat. Narinig ni Kelly na ang nakakapagpakalma na tinig ng Chimeco ay nangangahulog ang mahal na mahal nito ang kanyang trainer. Inisip ni Jessie na nakakaboring ito, kaya gumawa siya ng paraan upang maging mas kawili-wili ang palabas. Hinila niya ang buntot ng Chimeco upang gumamit ito ng Astonish. Ang atake ay nakaapekto sa lahat sa pamamagitan ng isang tinig na nakasasakit sa kanilang mga tenga. Nakakuha si Josephina ng markang 30.0 habang ipinaliliwanag ni Jake Conteste na ginulat niya ang lahat sa ganoong uri ng galaw, at ang mga malikhaing combo na katulad nito ang nagpapahusay sa mga coordinator. Humanga rin sina Meowth at Wobbuffet at sinabi ni Meowth na mukhang mas magandang partner si Jessie para kay Chimeco, pero kumontra si James at sinabing siya lamang ang mahal ng kanyang Chimeco at wala ng iba. Ipinakita sa screen ang mga susunod na kalahok kabilang sa kanila sina Josephina, Kelly, at maging si May. Pagkatapos ay ipinakita sa screen ang mga magkakatapat. Nangako sina May at Kelly na maghaharap sila mamaya habang nagyabang naman si Josephina tungkol sa kung paano siya mananalo. Gumamit si Swallow ng aerial ace, ngunit hindi nito tinamaan ang target. Binigyan ni Vladimir si Ash ng payo na sa pamamagitan ng isang senyas na maaari niyang isigaw sa tamang oras, maaari niyang maihatid muli ang atake patungo sa target. Pinasalamatan ni Ash si Vladimir at nangakong gagawin iyon. Matapos ang unang laban ng mga coordinator, lalabanan ni May si Josephina at si Kelly naman ay lalaban sa isang hindi pinangalanang kalahok. Ipinadala ni May si Kambasken at si Josephina naman ng Chimeco. Gumamit si Kambasken ng quick attack na nakasakit sa Chimeco na ikinatakot ni James. Ipinalupot ng Chimeco ang sarili kay Kambasken na nakasakit dito. Pinagtutukan ni Kambasken ang Chimeco, kaya tinakpan ni James ang kanyang mga mata sa takot. Ang Kambasken, na malaya na ngayon, ay gumanti gamit ang fire spin na nagkulong sa Chimeco at naging dahilan para maiyak si James.
Nainis si Jessie, pero bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ni James na huwag gagamitin ang double edge, kaya inutusan niya ang Chimeco na gamitin ito. Gayunpaman, sinabi ni Meowth na mawawala na ng malay ang Chimeco dahil napipinsala rin ang gumagamit ng ataking double edge. Umiwas ang Kambusken at inatake ang Chimeco gamit ang Sky Uppercut na tumalo rito at nagpabangga rito sa ulo ni Jessie. Dahil dito, nanalo sina May at Kambusken sa ikalawang round. Muling gumamit si Swellow ng Aerial Ace, ngunit hindi pa rin ito tinamaan ng target. Sinabi ni Vladimir kay Ash na kailangan niyang ibigay ang senyas sa tamang oras. Sinubukan muli ni Swellow, naglaho ito sa isang sandali at sa pagkakataong ito ay tumama na ito sa target, natutunan na nito ng maayos ang Aerial Ace. Sinabi ni Vladimir kay Ash na kailangan pa niyang magsanay ng maraming beses upang maging automatiko na sa kanila ang Aerial Ace. Umalis ang Team Rocket sa gusali na may isang galit na Jessie na isinusumpa ang Chimeco sa kanyang pagkatalo. Itinuro ni Pikachu ang screen dahil sina May at Kelly ang maglalaban sa finals. Napatingin si Swellow na gumagamit ng Aerial Ace kaya tumama ito sa Team Rocket na tumalsik palayo. Sumama sina Ash at Pikachu sa mga manunood. Natanong ni Max at Brock kung kamusta ang kanyang pagsasanay. Inamin ni Ash na nagawa ni Swellow na matutunan ng Aerial Ace na ikinahanga ni Brock at Max, bagaman narito si Ash upang mag-cheer para kay May. Ipinadala ni May ang Kambusken at si Kelly naman ang kanyang Grumpig. Nagsimula ang Grumpig gamit ang Iron Tail, ngunit pinigilan ni Kambusken ang atake. Umatake si Kambusken gamit ang Fire Spin, ngunit sa pamamagitan ng Psychic ng Grumpig, ang apoy na naging anyong dragon ay bumalik kay Kambusken. Inatake ni Kambusken ang apoy gamit ang Sky Uppercut para mapawalang bisa ito. Gumamit ang Grumpig ng Psychic kay Kambusken at iniangat ito sa ere. Sumalakay ang Grumpig gamit ang Bounce at inutusan naman ni May si Kambusken na gumamit ng Fire Spin sa Kisame. Bumanda ang apoy sa Grumpig, kaya nawalan ito ng konsentrasyon. Sinabi ni Brock na nanalo na si May sa laban na ito dahil alam nitong gustong ibalik ni Kelly ang atake gamit ang Psychic, ngunit dahil pinakawalan ni Kambusken ang atake sa Kisame, hindi direktang tumatama ang mga apoy sa Grumpig. Natutuwa sina Max at Ash na kontrolado na ni May ang laban. Dahil tuluyan ang nawala ang konsentrasyon ng Grumpig, parehong nagsimulang mahulog pababa ang dalawang Pokemon. Hinawakan ni Kambusken ang Grumpig at gumamit ng Fire Spin sa sahig para mapabagal ang kanilang pagbagsak. Naubos ang oras at nanalo si May sa laban, pati na rin sa contest. Nakita ni na Ash, Brock, at Max na kahit may pagkakataon sina May at Kambusken na talunin ang Grumpig habang nahuhulog ito pababa, pinili pa rin nilang tulungan ito. Nagkomento din ang mga hurado kung paano ang pagtulong sa isang Pokemon na nangangailangan ay mas mahalaga kaysa sa panalo sa isang contest. Ibinigay ng mga hurado kay May ang Lily Cove Ribbon. Kinuha ito ni May at gumawa ng isang victory pose. Binati siya ni na Ash, Brock, Max, at Kelly, habang nangako naman si Kelly na lalabanan siyang muli sa susunod. Tumatakbo ang mga bida patungo sa barkong papuntang Moss Deep City dahil huli na sila para umabot dito. Sinisi ni May si Ash dahil napakatagal nitong kumain ng almusal, samantalang sinisi naman siya ni Ash dahil napakatagal niyang hinangaan ang kanyang ribbon. Nang makarating sila sa barko, narinig ni Max na hindi pala patungo sa Moss Deep City ang barko, kundi sa Bomba Island. Kumalma ang mga bida nang makarating sila sa daungan. Narinig ni Max na kailangan muna nilang dumaan sa mga detour bago makarating sa Moss Deep City. Inisip ni May na maaaring maging masaya ang paglipat-lipat na ito sa mga isla, habang umaasa naman si Ash na makakakita ng mga rare na water-type Pokemon. Bigla silang nakakita ng isang Ivysaur, Charmeleon, at Wartortle na may dalang mga kagamitan. Napagkamala ni May ang mga ito bilang Venusaur, Charmander, at Squirtle, ngunit kinorek siya ni Max at ibinunyeg na ang mga ito ay Ivysaur, Charmeleon, at Blastoise. Naisip ni Max na nagkamali siya sa ikatlo, kaya sinabi ni Brock na ang huli ay isang Wartortle. Isang lalaki ang tumatakbo habang may dala ring mga kagamitan, ngunit natisod ito. Tinanong ni Ash ang lalaki kung maayos lang ba siya, ngunit tiniyak niya kay Ash na ayos lang siya. Napansin ni May kung gaano ka-cute ang kanyang mga Pokemon, habang nagpakilala naman ang lalaki bilang si Jimmy. Nagtanong si Jimmy kung narito ba sila para sa Pokemon Battle Judge Training Institute, na isang uri ng paaralan. Sinabihan si Jimmy na ang mga bida ay patungo talaga sa Moss Deep City. Sinabi ni Jimmy na ang mga taong naghahangad na maging hurado sa mga laban ay pumupunta rito upang mag-aral. Sinabi ni Jimmy sa guro na si Serena na dumating na ang mga kahon. Si Brock, sa labis na ikinahiya ng kanyang mga kaibigan, ay namangha kay Serena. Sinabihan siya na patungo talaga sila sa Moss Deep Island, kaya tinanong ni Serena si Ash kung gusto nitong tulungan siya. Sinubukan ni Brock na pahangain si Serena, ngunit hinila siya palayo ni Max, na nagsabing dapat nitong bisitahin ang opisina ng prinsipal.
Nag-eespiya ang Team Rocket sa kanilang mga kaaway mula sa kanilang submarine, at inisip ni Meowth na mapapasigla nito ang damdamin ng kanilang boss kapag nakita nito ang mga Pokemon ni Jimmy. Dahil sa mga promosyon na nasa kanilang isip, nagplano silang nakawin ng mga Pokemon. Sina Ash at Brock ay magkakaroon ng isang double battle para sa isang demonstrasyon, kung saan si Jimmy ang magsisilbing referee. Ipinadala ni Ash sina Corphish at Swellow, habang ipinadala naman ni Brock sina Lombre at Mudkip. Pagkatapos mangako ng magkabilang panig na ibibigay ang lahat ng kanilang makakaya, gumamit si Corphish ng Bubble Beam, habang nanatiling malapit dito si Swellow. Pinigilan ni Lombre ang atake, ngunit naitulak ito palayo. Tinulak ni Mudkip si Lombre upang hindi ito mapatalsik ng atake. Gumamit si Swellow ng Aerial Ace na nakasakit kay Mudkip at Lombre. Natutuwa si Ash na gumana ang atake, habang inisip naman ni Max na pinlano talaga ni Ash na gamitin ang galaw na iyon sa simula pa lang. Habang napapansin ni May kung paano nagbunga ang pagsasanay ni Ash, nagbabala si Serena kay Jimmy na bigyang pansin ang laban. Gumamit si Corphish ng Bubble Beam na nagpatumba kay Lombre. Nagpanik si Brock, ngunit sinabihan niya si Lombre na wag munang bumangon. Nalilito si Jimmy sa pag-aakalang nahimatay na si Lombre. Pasugod si Swellow upang gumamit ng wing attack, ngunit bumangon si Lombre at umatake gamit ang Razor Leaf na nagpawalang bisa sa atake ni Swellow. Gumamit sina Mudkip at Lombre ng water gun, at sinalo ni Corphish ang parehong atake. Hindi makapagpasya si Jimmy, matapos makitang tinanggap ni Corphish ang parehong ataking water gun. Inanunsyo ni Jimmy na hindi na kayang lumaban ni Corphish, ngunit tumutol si Ash, at biglang tumayo si Corphish. Ipinunto ni Serena na tinanggap nga ni Corphish ang parehong atake, ngunit kalahati lang ang naging pinsala nito, dahil si Corphish ay isang water-type Pokemon. Sinabi ni Serena na masyadong maagang nagpasya si Jimmy, at ipinuntong kailangan ni Jimmy ng higit pang tiwala sa sarili. Nang gabing iyon, nakita ni Ash kung gaano kahirap ang maging isang hurado. Alam na alam ni Brock na dapat kilalanin ng isang hurado ang mga Pokemon, pati na rin ang kanilang mga atake, bago magbigay ng pasya. Naalala ni Max na isang karangalan ng maging isang Pokemon League Judge dahil nangangailangan ito ng labis na pagsisikap at masipag na pagtatrabaho. Ipinunto rin ni Brock na iilang tao lamang ang nagiging hurado, kaya naman ang mga taong tulad ni Jimmy ay nagsisikap ng husto upang maging isang hurado. Biglang nakita ni Pikachu si Jimmy kasama ang kanyang mga Pokemon. Nilapitan ng mga bida si Jimmy na may malalim na iniisip. Humingi ng paumanhin si Ash kay Jimmy dahil nasungitan niya ito kanina sa laban, ngunit sinabi ni Jimmy na walang kasalanan si Ash dahil nagkamali naman talaga siya sa kanyang pasya. Sinabi ni Jimmy sa kanyang mga Pokemon ang tungkol sa kanyang pagkakamali kanina sa laban at inaming naging isang trainer din siya noon. Sa ibang lugar, isang kakaibang makina ang lumabas mula sa karagatan patungo sa dalampasigan. Ikinwento ni Jimmy sa mga bida kung paano niya nakatagpo ang kanyang mga Pokemon. Sinabi niyang si Squirtle na nag-evolve bilang Wartortle ang una niyang Pokemon, habang nakatagpo niya naman sa kanyang paglalakbay sina Ivysaur at Charmeleon. Isang araw, naligaw sina Jimmy at Wartortle, at habang sinusubukan nilang kumbinsihin ang kabilang panig na kainin na ang huling natitirang sandwich, nahulog ang sandwich sa mismong bibig ng Ivysaur. Dahil sa utang na loob, ginabayan sila ng Ivysaur palabas ng kagubatan, pero sa huli ay nagpasya itong sumama na sa kanila. Nang mahulog siya sa ilog, hinila siya nina Ivysaur at Wartortle palabas sa tubig at nakakuha siya ng isang kulay dilaw na Magikarp mula sa loob ng kanyang damit. Isang lalaki ang dumaan at nakiusap ito sa kanya na ipagpalit ang Magikarp para sa kanyang Charmeleon, at pumayag si Jimmy. Namangha ang mga bida sa kwentong ito, at sinabing mapalad si Jimmy na makuha ang Charmeleon. Ipinaliwanag ni Jimmy na kahit na pinahahalagahan niya ang kanyang mga Pokemon, noong naglalakbay siya, hindi siya nakapanalo ng kahit anong badge. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang tanging badge na mayroon siya, ang isang Cascade badge. Inisip ni Ash at Brock na nakalaban ni Jimmy si Misty. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na naglilinis siya noon ng pool sa Cerulean Gym kasama ang kanyang mga Pokemon, at ibinigay sa kanila ni Daisy ang badge para sa kanilang ginawa. Hindi na niya kinailangang lumaban dahil nang bisitahin niya ang gym, wala roon ang gym leader na si Misty. Inamin ni Jimmy na hindi pa talaga siya nakapanalo ng kahit isang laban. Dagdag pa niya, noong una siyang makarating sa Lily Cove City ay nakatulog siya sa bangka at naanod na lamang ang bangka patungo sa Bomba Island. Kaya naman, nagpalista siya sa Judge Institute upang magsanay bilang isang hurado. Inisip ni May na medyo mapalad si Jimmy, ngunit inamin niya na hindi sapat ang kakayahan niya para maging isang hurado o isang trainer. Lumitaw si Serena, na nagsasabing kahit na maaaring hindi siya maging isang hurado o isang trainer, meron naman siyang mabuting puso. Biglang lumitaw ang Team Rocket at kinuha sina Ivysaur, Charmeleon, at Wartortle at inilagay ang mga ito sa loob ng mga lalagyang hugis Pokeball sa robot. Umalis ang robot, bagaman umakyat si Jimmy sa robot at sinubukang basagin ang mga lalagyan gamit ang isang bato.
Nang mapansin ito ng Team Rocket, hinila ni Meowth ang mga lever para itaktak ang katawan ng robot na naging dahilan ng pagkahulog ni Jimmy. Nawala na ng pag-asa si Jimmy, ngunit binigyan siya ni Serena ng kumpiyansa sa pagsasabing ang kanyang puso ang naging dahilan kung bakit sila nagkasama ng kanyang mga Pokemon. Inisip ng mga bida na pinili ng mga Pokemon na makasama si Jimmy, na sinabihan naman ni Serena na kailangan niyang hubugin ang kanyang sariling tadhana, na naging dahilan para maniwala si Jimmy na hindi lang swerte ang nagdala sa kanya rito. Inatake ng mga Pokemon ni Jimmy ang pinatibay na mga lalagyan upang makalaya, habang tumakbo naman si Jimmy patungo sa kanila, ngunit nang itulak ito ng kamay ng robot, nag-evolve ang Wartortle bilang Blastoise. Nabasag ang lalagyan kaya nakalaya ang Blastoise, at inutusan ito ni Jimmy na gumamit ng Hydro Pump para palayain sina Ivysaur at Charmeleon. Gumamit ang Ivysaur ng Razor Leaf, ang Charmeleon ng Flamethrower, at ang Blastoise ng Hydro Pump na nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Nag-cheer ang mga bida para kay Jimmy na nagpasalamat naman sa kanyang mga Pokemon. Sinabi ni Serena kay Jimmy na nag-evolve ang Wartortle dahil nakita nito ang pagsisikap ni Jimmy. Nag-alinlangan si Jimmy rito, ngunit kinumbinsi siya ng mga bida na iyon ang katotohanan. Humingi ng paumanhin si Serena at pinatalsik si Jimmy mula sa Judge Institute na nagsasabing magiging mas mahusay siyang trainer kaysa sa isang hurado. Ikinatuwa ni Jimmy na marinig iyon at sumang-ayon na magsimula muli at nangakong huhubugin ang kanyang sariling tadhana. Nakita ni Ash na si Jimmy ang kanyang bagong katunggali habang ninais naman ni Serena na maging hurado sa kanilang susunod na laban. Kinabukasan, nagpa siya si Jimmy na bumalik sa Lily Cove City, kaya binati siya ni May ng good luck. Nagpasalamat si Ash kay Serena at sinabi na nag-enjoy siya sa klase nito. Pinasalamatan siya ni Serena at pati rin si Brock para sa kanilang tulong, lumapit si Brock kay Serena para pumorma, ngunit hinila siya ni Max sa kanyang braso. Umalis ang mga bida sa isla sakay ng isang bangka at nagpaalam na kina Jimmy at Serena na kapwa bumati kay Ash ng good luck para sa kanyang gym battle.